ating bansa, milyon-milyon ang mga kababayan na walang birth certificate dahil hindi sila na iparehistro ng kanilang mga magulang sa kanilang civil registrar mula nang ipinanganak sila dahil na din sa kanilang kahirapan. Sa pagtataya ng Philippine Statistics Authority o PSA, aabot sa 3.7 million na Pilipino ang hindi na irehistro kaya wala silang birth certificate at maituturing silang mga stateless sa sarili nilang bayan. Mas maswerte sa kanila ang Chinese nationals na hindi nahihirapan na magkaroon ng birth certificate sa pamamagitan ng late registration at walang matinong Pinoy na mag-iisip na walang lagay o korupsyon sa pagkakaroon nila ng ganitong dokumento. Kung totoo ang balita sa Senado, naaabot sa 300,000 pesos ang lagay para magkaroon ng birth certificate, Philippine passport at iba pang dokumento. Kailangan lang ng isang Chinese national na magluwal ng 37,500 yuan. Bariyang-barya ito sa mga miyembro ng Chinese syndicate na sangkot sa iligal na pasugalan, money laundering activities at illegal na droga at iba pang mga criminal activities na dito nila ginagawa dahil kung sa China nila ito gagawin ay bitay ang aabuti nila. Ang nakakalungkot lamang, mismo ang government officials at mga empleyado na ang kasabuat ng mga dayuhang ito para magkaroon sila ng legal na dokumento kapalit ng malaking halaga. Kaya kung anumang mga kriminalidad ang gagawin ng mga Chinese nationals na ito sa ating bansa, ay parang binasbasa na rin ng mga ugok sa mga ahensya ng mga dokumentong hawak ng mga dayuhang ito. Ang masakit, dahil sa pera, ay inilalagay ng mga ugok na ito ang ating bansa sa panganib dahil malamang hindi lang mga miyembro ng sindikato ang nabigyan ng birth certificates at nagkaroon ng Philippine passports, kundi ang mga sundalo ng China na malaking interes sa ating mga teritoryo. Hindi man lang nag-isip ang mga ito na bigyan at aprubahan ng late registration ng birth certificate ang isang taong hindi namang mukhang Pinoy at hindi marunong magtagalog at kung magtatagalog man ay barok. Samantalang ang mga tunay na Pilipino ay hindi nila mairehistro man lamang. Hindi man lang nag-iimbestiga. Samantalang kapag Pinoy, ang daming dokumentong hinihingi para sila ay marehistro. Sa palagay natin, hindi lamang sa Davao del Sur nangyayari ang late registration ng birth certificate ng Chinese nationals. Kaya dapat balikan ang record ng PSA at alamin kung saan-saan nagparehistro ang mga dayuhang ito. Malaki ang posibilidad na maraming Chinese nationals ang matagal nang nakakuha ng birth certificate dahil kahit saang lugar ngayon sa bansa ay makakakita ka ng mga singkit, nagnenegosyo, ngunit hindi marunong magtagalog. Hindi naman sa racist tayo pero dapat nating proteksyonan ang ating bansa at matuto sa karanasan ng ating mga ninuno bago ang World War II nang tanggapin ng buong puso ang Japanese nationals sa Pilipinas pero sila pala ay advanced forces para sa planong pagsakop ng Japan sa ating bansa. Samantala, inatasan ng chairman ng House Committee on Dangerous Drugs ang Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation na suyuri ng buong bansa sa Peking birth certificate na inisyu ng Philippine Statistics Authority o PSA sa mga Chinese nationals. Ginawa ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang kautusan matapos matuklasan ng NBI na hindi lamang 200
kung hindi 1,200 ang Peking birth certificates na ibinigay sa mga Chinese nationals mula 2016 sa Santa Cruz, Davao del Sur. Kailangan umaksyon ng ating BI at NBI. Tingnan na lahat ng mga local civil registrar sa buong bansa kung may inaprubahan silang late registration of birth certificates sa mga Chinese nationals. Ani Barbers. Naniniwala ang mambabatas na hindi lamang sa Davao del Sur nag-apply ng birth certificate ang mga Chinese kundi sa iba't ibang lugar sa bansa na ginamit ng mga ito para magkaroon ng Philippine passport. Unang lumabas sa pagdinig ng komite ni Barbers na ang may-ari ng Empire 999 na si Willie Ong at iba pang kasamahan nito ay may Philippine passport matapos makakuha ng birth certificate. Ang Empire 999 ang may-ari ng bodega sa Mexico, Pampanga na sinalakay ng NBI at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kung saan nakumpiska ang 560 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng 6.6 billion noong September 2023. Ikinabahala rin ni Barbers ang report ng NBI na marami sa mga nabigyan ng Peking birth certificate sa Davao del Sur ang may mga criminal records. Kaya kailangan aniyang makipag-ugnayan ang BI sa mga otoridad sa labas ng bansa. Hanapin niya mga yan, mga Chinese criminals at makipag-coordinate sa Interpol at Embassy para ma-validate kung ilan ang may mga criminal records sa mga yan. Mungkahi ng mambabatas. Aminado naman ang ilang senador na nakakabahala ng impormasyon na patuloy na nakakakuha ng birth certificates ang mga dayuhan sa bansa. Kaugnay nito, sinabi ni Senate President Francis Cheese Escudero na posibleng paunang impormasyon pa lamang ang natuklasan ng NBI na 1,200 na dayuhan ang pinaniniwala ang mga Chinese na nakakuha ng Peking birth certificates sa Davao del Sur. Sinabi din ni Escudero na dapat lamang na masusing imbestigahan ng NBI ang nakalap na impormasyon para matukoy ang tunay at iba pang salarin o may kinalaman sa pag-i-issue ng Peking birth certificates sa mga dayuhan. Naniniwala rin si Escudero na hindi lang si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang una at huli na nakukuha ng birth certificate dito sa ating bansa sa pamamagitan ng late registration.